Hello mga moms, for today's video, tara, samahan nyo naman ng pangatlong araw ni Gasi. Po, nakatatlong araw na sila sa pagpasok sa school. Rogane, sana biyernes na. Charis! Sa mga oras na yan, ayan nga yung anak ko na umaakit siyang mag-isa dyan sa e-bike niya. Hindi rugo siya natatakot umakit dyan. Lagi siyang excited umalis. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilabas yung e-bike dyan sa garahe. Yes po, para makita nyo naman kung paano ko i-drive yan na nandyan sa loob ng garahe. Hindi ko po kasi yan nilalabas ng nakatalikod. Syempre no, hindi naman natin nakikita kung sino o kung ano ang dumadaan sa ating likod. Potarugo makalaparis tamo, e-bike na mupin makalaparis ka pa. Charis! Medyo maluwag naman yung garahe namin kung itong e-bike lang ang nakaparada dito. O diba? Vlogger pa more. Meron pa nga akong pagbaba dyan sa e-bike para nga ma-videoan ko ng maayos. Charis! Tapos isang pintuan lang nung gate, kasya na dyan yung e-bike. Kaya bagya-bagya tamo po, tamisalpok tamo paking gate. Rogane. Tapos, fast forward nga, nakarating na rin kami ni Gasi dito sa school. Pasensya na, mukhang hindi ko napunasan yung aking camera dyan, kaya medyo blurred siyang tignan. O yung kambal na classmate ni Gasi. Halos nandito na nga yung mga classmate ni Gasi, kaya ayan, maya-maya lang, magi-start na si teacher. Tulad nga po na sabi ko sa inyo, pagdating ni Gasi dito sa school, lagi niya nilalabas yung mga gamit niya. Tapos, maya-maya nga lang dyan, magpapaalam na ako sa kanya para nga doon ako sa labas maghintay. Eto nga, nandito na ako sa bintana para nga sumilip sa kanya. Ay, rugoy nga na ako. Lawin nyo naman. Bala mo tutuyang mamasa. Karing notebook na. Lumipat naman ako ng bintana para mas makita ko siya dito sa may harapan. Napansin ko sa kanya dyan tumayo siya dahil nga nakatayo si teacher po. Tarago pakya po. Sane. Ganyan lang ang gusto ko kay Gasi, kahit patayo-tayo siya, basta't wag lang siyang maingay o kaya umiiyak. Pero Diyos ko, yung akala mong hindi iiyak, iiyak din pala. Diyos ko, Gasi, ne. Dito nga, hindi mawawala yung mga moment ng nanay. Siyempre, ne, lagi silang kasama sa vlog ko. Hello po sa inyo, shararaw. O diba, may glupong-lupong labala mo atin lang party po to. Ang saya pa mo nilang nagkukwentuhan dyan. Maya-maya lang, sumilip ako ulit dito sa bintana. Lapitan ni teacher si Gasi kasi nga nagkalat na yung mga gamit niya. Paano kasi itong batang to, nilalabas niya lahat yung gamit niya pag nandiyan na sa loob? Gusto ko na nga pasukin siya dyan, kaya lang tinitiis ko nga yung sarili ko na hindi siya pasukin para nga masanay siya na wala ako sa tabi niya. Sa part na to, mukhang tapos na mag-discuss si teacher, kaya ayan, iniisa-isa na niya yung mga estudyante niya para sa gagawin nilang sit work. Eto na nga si Gasi yung next niyang tinuturuan. Sa mga ibang estudyante ni teacher, mabilis lang niyang maipaliwanag yung mga sit work nila. Dahil kung ikukumpara mo yung ibang classmate ni Gasi sa kanya, mas nakaka-pick up na po ang mga yan. Ang iba nga po dyan marunong nang magbasa. Yes po, tama po ang narinig nyo, marunong na pong magbasa ang halos sa kanila. Kaya hindi nahihirapan na magpaliwanag si teacher sa ibang kaklase ni Gasi. Sa part na to, nakapila na naman sila dahil nga check na ni teacher bawat isa sa kanila. Tapos nahuli ako ng pag-video kay Gasi, tapos na siyang magpasa kay teacher at hindi ko nga siya na-videohan. After nga nilang mag-sit work, eto nga at nag-recess time na sila. Wow. Syempre, may kasamang playtime ang kanilang recess time. Rugore nga nakarene. Marakal la energy, king kakapyalo. Every time nga na makita ni Gasi itong playground na to, Diyos ko, bisang lungob. Panayang magduyan ng pong magpadulasan. After nga niyan, pumasok na sila at isa-isa na naman tinawag ni teacher ang bawat isang estudyante. One-on-one silang gagawa ng kanilang quiz. Wow. Here, where is the bus? Bus. Uy, very good. So, open niya po yung gamit. Sige po. Lagay natin dito. Basta paturo ko na tapo. Next. Minsan mo matag teacher, tapos turo may balo na. Airplane. Airplane. Where is the airplane? Airplane. Oh, put the airplane here. Here. Good job. Next, where is the ambulance? Ambulance. Wow, good job. Put the ambulance here. Wow, very good naman. Where is the motorbike? Motorbike. Motorcycle. Very good. Put the motorcycle here. Galing. Next, where is the bicycle? The bicycle. The bike? Where is the bike? That is the motorbike. How about the bicycle? Good job. Put here, kuya. The bicycle. Where's the bicycle? No. Where's your bicycle, kuya? Nilito yun. Yun. O, lagay mo siya dito. Put here. Go.
Ganyan mo ay. Beo, yun. Oh. This one, the bicycle. Put here. On the bicycle. Go. Make a line. Sige. Wow, galing. How about your car? Where is the car? The car. Good job. Oh, put here. The car. Wow! Galing. Diba? Nagulat din ba kayo dun sa ginawa niya? Dahil ako mismong nanay niya, nagulat ako at natuwa ako dun sa napanood ko sa kanya. At syempre, pagkatapos ng quiz nila, etong at uuwi na sila. Ay, salamat! Muli nila kahit 2 hours lang yun, nakakapagod din. Charis! Maya-maya lang, nakauwi na rin kami ng bahay. At eto nga, dumating na rin yung in-order kong seat cover para dito sa e-bike namin. Ganda ng seat cover na nabili ko, makapal siya na spandex. Tapos, nung hinahawakan ko nga dyan, parang ang lamig niya sa balat. Ang kapal-kapal niya, in fairness. Maganda yung nabili ko talaga. Lahat po yan ng upuan, meron pong seat cover. Pati nga yung armrest, meron din siyang cover. Pero hindi ko na inilagay dahil nga ang goal ko lang dyan, yung upuan ay magkaroon ng cover. Hindi ko kasi akalain na meron din pala siyang kasamang armrest. Syempre, color black din yung in-order ko para namang bumagay siya sa kulay ng ating e-bike. Tignan nyo naman yung anak ko, walang tigil sa pag-akyat. Din yung isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong lagyan ng seat cover. Dahil itong anak ko, hindi ko na nga mapigilan sa pag-akyat dito. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.